Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Dito muna tayo sa aming likod bahay. Dito muna tayo mag-vlog. Ayan, at ang atin pong topic ay walang iba kung hindi dito po sa issue na kinasasangkutan ng tauhan ni Robin Padilla, staff niya na si Nadia Montenegro. At ito po yung balita ng News 5. Ito, pakinggan natin. Pagbintangan ng staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro nasa sinasabing amoy marijuana raw sa CR sa loob ng Senado. Itinanggihan ni Montenegro at sinabing baka vape raw niya ang naamoy sa CR. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-usapan ng ilang report kaugnay sa staff ng Senado na umano'y nagmamariwana. Base sa incident report na binahagi sa media ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, 2 beses na amoy ang pinaghihinalaang marijuana sa CR ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Una raw itong nangyari noong hapon ng 2 linggo ng Hulyo matapos i-report ng isang lalaking staff. Pero wala namang nakitang nagdodroga. Naulit daw ang parehong amoy nitong hapon ng Martes. May nag-report daw ulit na staff na may kakaibang amoy na naman sa pambabaeng CR sa kaparehong building. Amoy marijuana raw ito at ang umano'y huling nakita ng nagsumbong na staff na pumasok sa CR ay ang aktres sa Nadia Montenegro. Nang kumprontahin ng security personnel, itinanggi raw ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng marijuana. Gayunman, inamin niyang may vape siya sa bag at baka doon daw galing ang naaamoy ng nagsumbong na staff. Si Montenegro ay empleyado ng opisina ni Senator Robin Padilla. Kaya naman agad ipinadala ni Senate Secretary Renato Bantug ang incident report sa tanggapan ni Padilla. Pinaiimbestigahan na ng senador ang insidente. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Jurado, pinagpapaliwanag nila ang nasabing staff sa loob ng 5 araw bago ito desisyonan. So the best people who can testify on it yung mga staff namin. Kinausap ko yung mga staff namin, may nangyari pang ganitong insidente, wala. So what I did is I went down, bumaba ako dun sa office, tinanong ko, sino ba yung allegedly humuli, nakakita. And surprisingly, sila hindi rin nila alam. Sa ngayon, patuloy rin ang investigasyon ng Senado sa umano'y amoy marijuana sa pasilidad. Meron ding random drug testing sa mga empleyado at staff. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So, yung pong misteryo na kung sino yung tauhan ni Robin Padilla na allegedly ay gumagamit o nagsinde, nag-session doon sa Senado ay walang iba kung hindi itong si Nadia Montenegro. Nakikita natin, actress yan, di ba? At merong mga pelikula yan na kumbaga para siyang gumaganap ng mga nanay na, di ba? At magaling na actress yan eh. Pero alam niyo po, eto nga yung eto nga po yung kumbaga napaka saklap lang ng sitwasyon. Kasi si Robin Padilla po ay isang senador na nagsusulong na maisaligal ang medical marijuana. Ito pong medical marijuana na ito ay talagang dadaan po sa butas ng karayom para ito po ay maging legal. Talagang kung sa Amerika, 'di ba, napakatagal na panahon bago po ito naging legal yung medical marijuana. Dito po kasi sa atin, alam niyo po isang hamon itong pagsasabatas ng medical marijuana dahil katulad po niyan, hindi naman siguro bobot tanga yung mga tao na nakaamoy o kumbaga parang nakaramdam na merong gumagamit ng tsongke doon po sa loob ng Senado, di ba? Hindi naman siguro mga tanga yan na hindi nila alam kung ano yung amoy ng marijuana dahil amoy na amoy yan eh. Talagang kahit nga tapos na gumamit niyan, yung tao, maaamoy mo pa rin. Tapos, kahit na tapos na yan, doon sa lugar na pinangyarihan, doon sa, kung yan ay nangyari sa kubeta ng Senado, amoy na amoy yan. Diba? Kaya po hindi naman sa kumbaga talagang pinupunto natin na
meron po talagang tauhan si Robin Padilla na gumagamit. Pero 'di ba, ito ang isa sa mga panganib nung sinusulong ni Robin Padilla. Kung sa loob ng Senado ay hindi po natatakot ang kung sino man na gumamit nito nga marijuana, kaya yan si Nadia Montenegro o ibang tao, 'di ba? Yun yung pinaka ironic na sitwasyon. Sino pa yung nagsusulong ng batas para po magamit ang marijuana as medical marijuana? Aba, meron pong allegedly tauhan na gumagamit ng tiyongke doon sa loob ng Senado. Yan po yung isa sa talagang hindi maitatanggi. Kapag po merong paggamit, 'di ba? Yung mga malalakas ang loob, yung mga hindi natatakot na mahuli, ay yan po yung mga may kapit. Kaya sila kumbaga hindi natatakot na kahit sa Senado ay gumagamit sila o gumagawa ng katarantaduhan kasi nga po alam nila na sila po ay protektado ng isang senador. O kung hindi man natauhan ni Robin Padilla, sabihin na natin, kunwari, janitor, o catering services ng Senado, o kaya gwardiya ng Senado, hindi sila natatakot na gumamit niyan. Kasi nga po, nasa Senado sila at iniisip siguro nila, hindi sila huhulihin dahil nga po, sila ay protektado ng Senado. Hindi na po bago yan, 'di ba? Yung mga mayayaman, 'di ba? Karamihan ng mga mayayaman noong mga unang nauso ang paghuli dito po sa illegal na droga, 'di ba? Karamihan mga mayayaman ang mga nahuhuli o kasali sa mayamang pamilya, yung kaanak nila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga o tiyongke. 'Di ba po? Kaya ito nga issue na ito kay Robin Padilla, dagok na naman to kay Robin Padilla dahil nga po sa kumbaga hindi niya kontrolado ang kanyang mga tauhan. At ito nga si Nadia Montenegro, ewan natin kung ano, 'di ba? Kung ano ang kalalabasan ng investigasyon. Kung siya nga ba talaga ang kumbaga mapapatunayan na gumagamit, 'di ba, ng tiyongke doon sa loob ng Senado. Tignan natin kung ano ang kalalabasan ng mga drug test kasi alam ko nada-drug test na 'yan nakikita na 'yan At tignan natin kung siya ba talaga ang kumbaga masasabi na may katotohanan ang report ng mga nakaamoy. 'Di ba? 'Yun lang po yung kumbaga natin punto natin. Kung walang apoy, walang usok, 'di ba? Walang usok na mangangamoy doon sa Senado. So ibig sabihin, kaya meron pong nangamoy, meron pong nagsindi ng apoy, 'di ba? So kung wala po 'yan, ibig sabihin wala namang siguro hindi naman kasi 2 beses na insidente ang nangyari 'Di ba? Hindi naman siguro gagawa ng kwento ang mga Senado na may naamoy sila doon sa loob ng Senado. At ayon sa isang post nakita ko, tauhan ni Panfilo Lacson yung nakaamoy, yung pangalawang pagkakataon na tauhan ni Panfilo Lacson yung nakaamoy. So, ito pong tauhan naman ni Panfilo Lacson, siguro hindi naman ito gagawa ng istorya o hindi naman ito mag-iimbento na meron siyang naamoy dahil ito nga po ay napaka sensitibo nitong issue na ito kung totoo dahil nga po syempre Senado yun Buti sana kung kalye lang yun o kubeta sa isang mall. 'Di ba? Hindi. Senado yan, Senado, 'di ba? Kung sino man po yung gumawa niyan sa Senado, ibig sabihin nun, hindi niya ginagalang ang Senate. Wala siyang pakialam sa Senate at hindi niya ginagalang ang institusyon. 'Di ba? Kung gagawin niya yan doon sa Senate, dapat talaga ito'y makasuhan, at mahuli, maipakulong at siguro maituro sana kung sino ang kanyang binilhan para yung kanyang binilhan maipakulong din. 'Di ba? Kailangan mapagbayad ang mga tao na ito at to the tawag doon, to the full extent of the law. 'Di ba?
mapagbayad sila dahil po, yun ngang mag-chonky ka sa bahay nyo o mag-chonky ka sa sagingan, o mag-chonky ka sa kalsada, sa tambayan, bawal na bawal yun pa kayang sa Senado, di ba? Kaya po abangan natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng OSAA. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.